mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandyan pa po ang kanyang muka. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. Ito mga kaibigan, dahil sa statement na to ni VP Sara, triggered yung lola nyo. Triggered si Madam Claire, si Auntie Claire. Tapos pakinggan nyo yung reply ni Auntie Claire at pakinggan nyo yung komento natin sa hulihan ng video ito. Mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandyan pa po ang kanyang muka. Ang sabi po ni Vice President Duterte that your earlier yung statement niyo po ay hindi na dapat pinapakinggan at pinapansin dahil daw po buong mundo nakikinig sa statement niyo at nagdadala raw po kayo ng kahihiyan. Patungkol tun sa nakakahiya po. Okay. Unang-una po, ang pagsasalita or pagsasabi ng katotohanan na siya ay nagiging source ng fake news, yan po ay katotohanan. Marami na po tayong beses na nagsabi na siya ang source ng fake news. At nandyan po, ulitin po natin para malaman po nating kababayan. Nandyan po yung kinuwento niya about sa altered police blotter ng Beverly Hills na pinost pa, most probably ng kanyang kaalyado na si Mr. Bobby Tiglao. Nandyan din po ang mga AI-generated videos na napasinungalingan na at yan ay galing sa kanyang mga kaalyado, usually nanggagaling pa sa mga maisog. So hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. At ang nakakahiya din po ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit para palabasin na yung 15 million na mula sa confi funds ng DepEd sa pangunguna ni VP Sara ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. At gumamit pa ng abogado sa katauhan ni Attorney Michael Powa para mapagtakpan ang paggastos sa 15 million confidential funds. Yan po ang nakakaya. At ang isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandyan pa po ang kanyang muka kung saan ipinakita dito isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po ito. At muli, kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Tama naman si VP Sara di ba? Kasi nakakahiya naman talaga itong si Auntie Claire. No, because clearly she speaks her mind, which is hindi dapat. No? She is the spokesperson of the president, no? The spokesperson of the Malacanang Palace. No, she was not hired, no, hindi siya kinuha para mag-vlog diyan sa Malacanang, putang ina men. Parang nagba-vlog lang si Auntie Claire. Pwede ba 'yon? Alam nyo, yung administrasyong ito, sabog na sabog Tingnan nyo, yung spokesperson ng Philippine Coast Guard, parang nagba-vlog lang din. No, naglabas pa ng caricature ng president ng China. No? Tapos pinagtanggol pa ni Kiko Pangilinan yung nagsabing, wow, dagat. Pinagtanggol pa niya, sabi niya, si Tariela is entitled of his own opinion. Tama naman. Pero he is not entitled for his opinion as a Philippine Coast Guard spokesperson. No, hindi siya nilagay diyan para sabihin kung ano nasa utak ng mokong na yon. Tapos itong si Auntie Claire, no? 'Di ba ilang beses na ba aanga-anga to as a spokesperson? Aanga-anga no? Tapos minsan pa naglatag siya ng data, hiningan ng reporter ng data. Anong sabi niya? Ay wala akong data dito. No, spokesperson, tapos ganun. Tapos naalala niyo si Muka Uson before, no? Pre-pressure siya na tumigil sa pagba-vlog niya. Kasi dapat kung nasa communication department ka, dapat doon ka lang, wag ka nang mag-vlog. Tingnan niyo mga plastic ngayon. Kino-call out ba nila si Auntie Claire na nagba-vlog pa sa YouTube? No, talagang nakakahiya naman talaga. Pumalag yung lola niyo, pumalag.